Luhod ka. Tatay, ayokong pakasalan ng lapastangan na si Lin Hao. Tumahimik ka. Ang pamilya Lin ay kilalang pamilya sa Longcheng at sinusuportahan ng nangungunang marangal na pamilya sa Xiangjing ang suporta ng Lengjia. Kung makakapangasawa ka sa pamilya Lin, ang pamilya ko sa Liu ay maaring umangat sa langit. Ngayon, maganda yan. Buntis ka. Sabihin mo sa akin, kaninong anak yan sa iyong sinapupunan? Mabuti kong kapatid, talaga namang desperada ka para hindi makapag-asawa sa pamilya Lin kahit ang driver ay tulog na. Driver. Sige, sige. Saan tayo pupunta? Hidden Dragon Residence. Oh, umupo ka lang ng mahigpit. Nandito na tayo. Miss, nandito na tayo. Miss, ayos ka lang ba? Ang init. Ang init. Hoy! Ito ang iyong gantimpala. Ang sobrang bayad ay para sa serbisyo mo. Kalimutan mo ang nangyari kagabi o ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Dad, sabi mo itong bagay na ito kung malaman ni Master Lin, ang aming 30 milyong order mawawala. Hindi sigurado magagalit ka pa rin ba sa aming pamilya, Liu? Simula. Siguraduhin mahanap mo ang driver Lin para sa akin. Nanay, narito ang iyong anak para makita ka. Ayos ka lang ba dyan sa itaas? Ang pagkamatay ng aking ina. Nalaman mo na ba? Ayon sa iyong mga tagubilin, tinanong ko na ang mga kapatid ng Templo ng Diyos magsagawa ng buong investigasyon. Matatapos ito sa kalahating buwan. Nakuha ko, umatras ka na. Hindi ka ba babalik, Gino? Gusto mo ba maging taxi driver habang buhay? Gusto ko lang maging ordinaryong tao ngayon. Masaya na ako sa kasalukuyan kong buhay. Gayunpaman, Fenger. Tigil ang Leng Feng na kilala mo ay pinalayas mula sa pamilya. Leng, 10 taon na ang nakalipas, siya ay patay na. Fenger, nagkamali ako noon. Ngunit ngayon ang iyong lolo ay malubha ang sakit sa kama. Itinakda ka niya bilang nag-iisang tagapagmana ng Leng Group. Kung hindi mo manahing ang Leng Group, ang kapangyarihan ng pamilya Leng ay mapupunta sa kamay ng mga dayuhan. Kaya ano, wala akong pakialam. Ano? Reklamo? Meron akong 5 bituin na papuri sa buong taon. Sino ang maaaring magreklamo tungkol sa akin? Siya siguro yon. Hoy, batang amo, Fenger. Ginang, ano nang gagawin natin ngayon? Ang pamilya Leng ay ang unang mayaman na pamilya sa Beijing at isang pamilya na daan-daang taon na. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya Leng, maraming tao ang sabik na kunin ito. Sinasabi lang niya yan sa galit. Ikalat ang balita. Ang pamilya Leng ng Xiangjing ay nakahanap ng tagapagmana. Magkakaroon ng piging ng prinsipe sa ilang araw. Sa panahong iyon, gusto kong gawing ang mayayaman at makapangyarihan sa mundo. Batiin ang aking anak na si Fenger. Opo. Oh, ito ang lugar. Miss, kung sa tingin mo ay lumabis ako kagabi, maaari akong managot. Hindi mo ako maaaring bigyan ng masamang review. Tumahimik ka at huwag banggitin ang gabing iyon. Mayroong 500,000 piso sa card na ito. Kunin mo ito at umalis ka agad sa binhay. Umalis sa binhay? Ano ang problema mo? Hindi mo problema. Sa kahit anong paraan, kung gusto mong mabuhay, kunin ang pera at umalis agad sa binhay. Kung hindi, hindi ka pababayaan ng aking kasintahan. Kasintahan? Siya ang panganay na anak ng pamilya Lin. Sinasabi na sa likod at ang unang pamilya sa Xiangjing suporta ng pamilya Leng. Kung ayaw mong mapahamak, umalis ka na ngayon. Leng Jiahoy, kung sasabihin ko maaari kitang tulungan na lutasin ang problema. Sige. Ikaw na walang hiya, sabihin mo sa akin. Sino ang taong ito? Ruyan Liu, limitado na ang aking pasensya. Master Ling, kumalma ka siya ang kasintahan ng aking kapatid. Kapatid, hindi mo ako masisi? Naisip ko rin na ang ganitong bagay ay hindi dapat itago kay Ling Xiao. Pagkatapos ng lahat, malapit ka nang magpakasal. Kung malaman ng iba, ano ang iisipin ng mga tao tungkol sa aming pamilya Liu? Ang pamilya Liu ay isang kilalang pamilya sa Binhay.
Isang malaking pamilya na may pangalan at reputasyon. Ang panganay na anak ng pamilya Liu, paano siya naging malandi? Ikaw na walang hiya. Talaga akong binastos mo? Ang mga kamay ng lalaki ay ginagamit para sakupin ang mundo, hindi para manakit ng babae. Ikaw, anong tapang? Nangahas na hawakan ang aking babae. Sige na, totoo ba iyan? Para kang aso gumapang sa ilalim ng aking hita. Magpapakita ako ng awa at papayagan kitang umalis. Para kang aso, gumapang sa ilalim ng aking hita. Magpapakita ako ng awa at papayagan kitang umalis. Ikaw lang, hindi mo yan karapat-dapat. Huwag kang walang hiya. Sige, umalis ka na. Kapatid, pinapayuhan kita na huwag makialam. Kumuha ka ng pera. Bumaba ka. Ang 1,000,000 nasa lupa ay sa iyo. Ang lakas ng iyong pamilya, Lin? Ngunit ikaw isang mabaho na driver ay nararapat na maliitin. Talaga akong isang mabaho na driver, ngunit umaasa ka sa iyong pera para manakit ng babae. Ano ang pakialam mo? Ikaw na mabaho na driver, gusto mong maging bayani para iligtas ang kagandahan. Ngayon ay bubutasin ko ang isa sa iyong mga binti. Lin Hao, wala itong kinalaman sa kanya. Kung may reklamo ka, lumapit ka sa akin. Mabuti kong kapatid, hindi mo kayang protektahan ang iyong sarili. At gusto mo pa ring protektahan ang driver na ito? Lin Hao, hayaan mo siyang umalis. Walang paraan. Ako, si Lin Hao, ay nagsabi ngayon na bubutasin ko ang isa sa kanyang mga binti. Kailangan niyang mabutasan ang binti ngayon. Ibigay mo sa akin siraan ng driver. Pinoprotektahan mo siya, di ba? Ngayon, hayaan mong makita mo ng sarili mong mga mata. Ano ang nangyari sa kanya? Pinoprotektahan mo siya, hindi ba? Ngayong araw, papapanood ko sa sarili mong mga mata kung ano ang mangyayari sa kanya. Lin Hao, bigyan mo naman ako si Liu Ruyan ng konsiderasyon. Papakawalan mo siya, okay lang? Konsiderasyon? Sige. Sige, bibigyan kita ng konsiderasyon. Sino ang nagpapatakot sa iyo, Liu Ruyan? Siya ang aking kasintahan. Ngunit may isang kondisyon. Ano ang kondisyon? Ako, si Lin Hao, sa aking paglaki. Hindi pa ako nakipagtalik sa loob ng taxi na nakikipagtalik sa taxi. Hanggat sa tapat kang maghubad ng iyong damit at maghintay sa akin sa loob, maaari kitang pakawalan. Ano? Ang isang driver na mabaho ay pwedeng makipagtalik sa iyo. Ngunit hindi ako. Kilala kita. Ang yellow at jade sa harap ko ay lahat peking talaga. Kailangan ko bang hubarin para makalimutan mo ang nakaraan? Oh. Bagaman ako ay isang taxi driver, ngunit ako, si Leng Feng, ay hindi kasing baba para protektahan ng isang babae. At hindi niya karapat-dapat na mapunta sa iyo. Tumahimik ka. Ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat na pakasalan mo. Sumama ka sa akin. Ruyan Liu. Kung maglakas loob kang sumama sa kanya, ipapaalam ko ngayon ang 30 milyong kooperasyon ay makakansela. Tawagan mo sila para sa akin. Luwag. Ikaw driver na yan, maghintay ka at makikita mo. Hahayaan kitang mamatay sa kalye. Hindi na kailangang banggitin na may isa pa sa likod ng pamilyang Lin. Nangungunang mayaman at hindi sikat. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang young master ng Longcheng ay isang tao na hindi mo kayang awayin. At tayo. Ang gabing iyon ay isang pagkakamali. Pagkakamali? Ruyan Liu. Ano ang iniisip mo sa gabing iyon? O isang one-night stand? Iyon ang aking unang beses. Leng Feng, isa ka lang driver. Lahat tayo ay matatanda na. Hindi na kailangang pagtuunan pa yon ng pansin. Aayusin ko ang eroplano para makapaglakbay ka sa ibang bansa. Pagkaraan ng ilang sandali, ipapadala ko ang flight number sa iyong telepono. Ginanggaya ng inyong utos, nakahanda na ang Princess Banquet at inilagay ang lokasyon sa Dragon City. Inayos ng pamilyang Len. Oo nga pala. Nakita ko rin na ang young master ay may malapit na relasyon sa panganay na Binibini. Malapit na relasyon? Kung gayon, magpadala ng mga imbitasyon. Gawing guest of honor ang pamilyang Liu sa Princess Banquet.
Magpadala ng tao para ihanda ang kontratang $100 milyong at ipadala ito sa pamilyang Liu bilang handog na kasal. Sa ganitong paraan, tiyak na darating si Finger. Ang patay na babae ay nagkasala sa pamilyang Lin. Paano ka naglakas loob na bumalik? Tatay, hindi mo alam. Ate, dahil sa driver na iyan, hindi lang binabaliwala ang 30 milyong kooperasyon sa pamilyang Lin, kundi hinayaan pa ang driver na iyan magalit si Ginoong Lin. Nagalit si Ginoong Lin? Oo, na yan. Nasa kamay na niya tayo ngayon. Hindi lang mawawala ang 30 milyong kooperasyon, kundi pati na rin magagalit ang pamilyang Lin at ang pinakamayamang pamilyang Leng sa likod ng pamilyang Lin. Pamilyang Leng? Lumuhod ka. Ako, si Liu yun. Paano nagkaroon ng anak na sayang na tulad mo? Kung hindi mo ako ibinenta sa pamilyang Lin, paano tayo napunta sa ganitong sitwasyon? Ikaw na babae ka. Ano man ang paraan na yung gamitin, dapat kang humingi ng tawad kay Ginoong Lin. Kung hindi ako, si Liu yun ay walang anak na tulad mo. Ituring mo na lang ako bilang anak. Ikaw? Sa anumang paraan, dahil namatay ang aking ina noong ipinapanganak ako. Hindi ka na anak ko. Tinuring mo ako bilang anak mo. Kung hindi, paano naman nangyari na para lamang sa 30 milyon, ibinenta mo ako sa pamilyang Lin? Ano ang sinabi mo? Mali ba ako? Para sa pera. Tumahimik ka. Pumunta ka ba sa pamilyang Lin o hindi? Ang pagkasala sa pamilyang Lin ay pagwasak sa hinaharap ng aking pamilyang Liu. Ngayon, ako, isang matanda, sasampalin kita hanggang mamatay. Ikaw na mangmang na hindi alam ang iyong lugar. Tama na yan. Tigil. Ikaw pala. Ikaw, driver na yan. Paano ka naglakas loob na magpakita? Hindi ba kita pinapunta sa ibang bansa? Bakit ka nandito? Napunta ako para sabihin sa iyo na maging ang pamilyang Liu man o ang pamilyang Leng, wala akong pakialam. Walang pakundangan na pasukin ang aming pamilyang Liu. Liu yun. Ipag-utos mo agad na dakpin siya. Ang walang utang na loob at mapagmataas na kontrabida. Halika. Tiyak na mapapakalma nito si Ginong Lin bilang kapalit ng 30 milyong kooperasyon sa produkto. Dakpin siya. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob. Aksyon! VIP ng pamilyang Leng papunta. Pamilyang Leng. Sino po si Binibining Liu Yu yan? Ako nga po. Inatasan akong ibigay ang Dragon Pattern sticker kay Binibining Liu. At maglalakbay tayo papuntang Longcheng sa loob ng 3 araw upang dumalo sa Prince Banquet na inihanda ng pamilyang Lin na ginanap na Prince Banquet. Ang Prince Banquet ng pamilyang Leng. Maaari itong ipagkaloob mismo ng pamilyang Leng. Dragon Pattern sticker. Ipinapakita nito na napatawad na ni Master Lin ang aming pamilyang Liu. Ikaw na mangmang. Mananatili ka rito ng ilang araw. Tungkol naman sa'yo, ang driver na yan. Bugbugin mo siya hanggang mamatay. Hindi. Papakawalan mo siya. Kung hindi, mamamatay ako sa harap mo. Ikaw, papakawalan mo siya. Leng Feng, ang usaping ito ay lampas sa aming control. Umalis ka na. Ruyan, ikaw ang babae ko. Hindi ko hahayaang may kumuha sa iyo. Prince's Banquet. Gagawin kitang prinsesa sa banquet ang pinaka... Diyos ko, ito pala ang estilo ng pamilyang Leng. Hindi ko inaasahan na ang mga aksesoryang ito ay gawa lahat sa purong ginto. Sa pagkakataong ito, salamat sa proteksyon ni Master Lin. Kung hindi, lubos na sana nating nagalit ang nangungunang pamilya tulad ng pamilyang Leng. Bastos na babae. Ikaw at ang mabaho mong driver, putulin na agad ang ugnayan ninyo ng lubusan. Kung hindi, magagalit ang pamilyang Leng. Tiyak na hihigan ko siya ng buhay. Hayaan siyang mamatay sa kalsada. Leng Feng. Siya? Bakit siya narito? Umalis ka. Ang handaan ng prinsipe ay hindi lugar para sa'yo. Mabaho na driver, talagang sinusundan mo ako. Ngayon, kahit ang nangungunang mayamang pamilya tulad ng pamilyang Leng, ang handaan ng prinsipe ay ginaganap. Naglalakas loob ka pang gumala? Ang handaan ng prinsipe ay orihinal na para sa akin. Sobrang kapal mo. Ikaw na mabaho na driver.
Paano mo nagawang magpanggap na tagapagmana ng pamilyang Leng? Umalis ka agad sa Tiandufu o huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako sa'yo. Titingnan ko kung paano ka magiging bastos sa akin. Liu Yun, humanap ka agad ng tao para itapon ang hangal na lalaking ito at itapon siya palabas. Iwasan ang mga mata ng tagapagmana ng Leng Group at ni Balyang Lin. Opo. Teka muna. Nag-aalala ako kung saan kita hahanapin. Lumapit ka na sa iyong kamatayan. Patayin mo siya para sa akin. Liu Ruyan, sasama ka sa isang mabahong lalaki. Hindi mo ba ako kayang paalisin? Lin Hao, ano ang gusto mo? Ako si Liu Ruyan, ipapangako ko sa'yo ang kahit ano. Pwede mo ba siyang pakawalan? Walang hiya kang babae. Manahimik ka. Para sa mabahong driver na ito, paulit-ulit mong ininsulto si Batang Ginoong Lin at ang pamilyang Leng. Sinusubukan mo bang patayin ang pamilya naming Liu? Ate, bakit ka ba napakawalang muwang? Ang mabahong driver na ito, paano siya makukumpara kay Batang Ginong Lin? Paulit-ulit, hindi mo lang pinahahalagahan kundi niloko mo pa si Batang Ginong Lin. Manahimik ka. Ikaw na mabahong driver. Pinapainsulto mo ang pamilya naming Liu kay Batang Ginong Yun at sa pamilyang Leng. Dahil ayaw mong mabuhay ang pamilya kong Liu kung gayon, uunahin kang sirain ang pamilya kong Liu. Ikaw na demonyong bastardo. Sumama ka sa akin. Isang lalaking katulad mo na nagbebenta ng sarili niyang anak. Hindi ka karapat-dapat na ako pa ang kumilos. Sinabi kong babae ko siya. Sino ang maglalakas loob na pigilan akong dalhin siya? Huwag mo akong sisihin, ako ang mabahong driver. Sige lang. Naghahanap ka ng kamatayan. Liu Ruyan, igigit mong protektahan siya. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Ruyan Liu, hanggat hubarin mo ang iyong sapatos ngayon at lakaran ito, ako ay magiging maawain at pakakawalan ko ang mabahong driver na ito. Kung hindi, mamamatay siya. Hindi ba determinado ka na protektahan ang mabahong driver na ito? Kung gayon, hubarin mo. Hubarin. Lin Hao, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Dahil isa kayong isa-isa na mahilig gumamit ng kapangyarihan para supilin ang mga tao, kung gayon, ipapaalam ko sa inyo kung ano ang kapangyarihan ng kalangitan, lalo na ikaw, Lin Hao. Ang ginawa mo kay Ruyan, pagbabayarin kita ng mahal. Isang bagay na hindi marunong gumalang. Ngayon, titingnan ko kung ang bibig mo ay matigas o ang buto mo. Sugurin niyo siya. Dumating na si Tito Hu ng pamilya Leng mula sa Longcheng. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? I know, laobi mo sa myself in law. Paano ka naglakas loob na magpakawala sa piging ng prinsipe? Tito Hu, isa lang siyang bata na walang galang, naglakas loob siyang sabihin na para sa kanya ang piging na ito. Ano yan? Paano ka naglakas loob na sabihin para sa iyo ang piging ng prinsipe? Ano ang problema? Malaki ang problema. Sa klase mong tao, paano mo makikilala ang isang malaking tao tulad ni Tito Hu? Hindi kilala ni Tito Hu ang taong ito tapos sinabi niya na para sa kanya ang piging ng prinsipe? Sobrang tiwala sa sarili niya. Paano siya naglakas loob na saktan ng sabay-sabay ang unang master ng Dragon City at si Tito Hu? Tito Hu, ang ganitong klaseng tao, kung gagawin mo mismo, siguradong madudungisan lang ang iyong mga kamay. Bakit hindi mo na lang ipaubaya sa iyong pamangkin? Malapit nang dumating ang pinakamatandang binata at ang pinakamatandang asawa, gawin mo nang malinis. Huwag hayaang makita ang dugo. Tito Hu, huwag kayong mag-alala. Ang mga hindi marunong gumalang, gawin ninyo. Lin Hao, ipinangako mo lang sa akin na palalayain mo siya. Nagbago ang isip ko ngayon, gago ka. Hindi ba naghahanap ka ng kamatayan? Pagbibigyan kita. Lin Hao, bastardo ka! Hayop, paano mo ako nilait? Ano na naman ang ginagawa mo, gago? Paano mo ako sinaktan? Basura ka. Papatayin kita. Ikaw lang. Karapat-dapat ka rin. Hindi mo ba gustong manampal ng iba? Ngayon ipapatikim ko sa iyo ang pakiramdam ng nasasampa. Sige. Ano pa ang ginagawa ninyo dalawa? Sige na. Mga inutil na bastardo kayo. Nasayang ang maraming oras ko sa inyo. Hindi nyo kayang hawakan kahit isang driver ng taxi.
Huwag akalain na dahil alam mo ang ilang martial arts, walang makakapagpagaling sa iyo. Huwag akalain na alam mo ang ilang martial arts na walang makakapagpagaling sa iyo. Paano mo nagawa na manakit ng tao sa harap ko? Ang piging yung prinsip. Paano sa harap mo? Ano ka ba? Ano ang sinabi mo? Sabi ko, ano ka ba? Paano mo nagawang tumahol sa harap ko? Leng Feng. Siya ang pinuno ng sangay ng pamilyang Leng sa Longcheng. Hindi mo siya kayang kalabanin. Umalis. Walang aalis ngayon. Isara ang pinto o Smith. Master Hu. Nagsimula ang lahat dahil sa akin. Handa akong akuin ang lahat. Siyang pangutinan Hindi ko na uulitin. Opo, tama si Uncle Hu. Walang aalis ngayon. Lalo na ikaw. Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ng buhay mo. Talaga? Nakita mo ba? Pag-tolerate ng bulag ay lalo lang magpapatapang sa mga bastardong ito. Kaya kung gusto mo silang talunin, dapat mas malupit ka pa sa kanila. Leng, gripo. Maaring nga bang siya ay mula sa pamilyang Leng? Talaga? Nagkamali talaga ako. Sabihin mo sa akin. Ang tattoo ng gripo sa braso mo. Paano ito nagawa? Ang kuwara ka ng pabuhayin. Kung hindi, mahirap kang umalis dito ng buhay ngayon. Si Li Hu ay nag-aalala tungkol sa tattoo na yon. Maaari nga bang si Leng Feng ay tunay na mula sa pamilyang Leng? Kung gayon, hindi ako aalis. Uncle Hu. Master Hu, hintay. Pangit ka. Ano pa ang gusto mong gawin? Sinasabi ko sa iyo, walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Master Hu, tanging ang pamilyang Leng ang may tattoo ng ulo ng dragon. Mas mabuti pang pag-isipan mo ito. Leng Feng, huwag kang makulit. Gagamitin mo ang tattoo na ito para umalis mamaya. Narinig mo ba ako? Uncle Hu, gawin mo. Tama na. Ako, si Li Hu, gumagawa ng mga babagoy. Yaman siya, hindi mo pagtuturo. Uncle Hu, ang pamilya Lin ko ay ang bantay ng Longcheng Leng family. Bantay ng mga alipin ng emperador ng Leng. Kapag bumagsak ang langit, ang pamilya Lin ko ang sasalo. Tagapaglingkod ng emperador? Hindi mo siya kayang gawin. Ako na ang gagawa. Dakpin mo siya para sa akin. Li Hu, ano ang ibig mong sabihin? Kumalma ka. Ako kumalma? Hindi mo kayang gawin sa sarili mo. Ako na ang gagawa. Pakawalan mo ako. Talaga? Sa harap ng tao, bata pa. Sa likod ng tao, asong ulol. Isa kang basura. Sigurado akong papatayin kita ngayon. Sige, tingnan natin. Kung paano ka kumagat na parang asong ulol. Bago natin malaman ang pagkakakilanlan niya, walang aalis dito ngayon. Nakikita mo, hindi nila gusto na umalis ako. At hindi ko pa hinayaan na maging ang pinakakilalang babae ang pinakakilalang babae. Paano ako aalis? Kung kaya mo, patayin mo ako. Tanga at duwag. Leng Feng. Walang kwentang basura. Leng Feng, tama na. Hindi ko gusto. Isang taong halimaw na puro yabang lang ang alam. Kung talagang gagawin mo lahat ngayon, magiging masama lang ang sitwasyon. Marami ka nang nagawa para sa akin, pero hindi mo pa rin matatalo ang mga ito. Lalabanan ko para makaalis ka. Para sa galit ng pamilyang Lin at pamilyang Leng. Ako na ang bahala dito. Kahit ang pamilyang Lin o ang pamilyang Leng, mula umpisa hanggang dulo, sa paningin ko, wala silang silbi. Master Hu, matalino ka. Ngayon, sugatan lang ng bahagya si Lin Hao. Pinakamalala, magagalit si Lin Tiangguo at ang katiwala ng pamilyang Leng. Pero kung mapapatunayan na ang pagkakakilanlan ni Leng Feng ay sa pamilyang Leng, wala ka ng takas. Pabayaan mo na siyang umalis. Sinaktan mo ang anak ko, si Lin Tiangguo. Gusto mo nang umalis? Hindi ganyang kadali. Tai? At si Li Hu, talaga siyang sinaktan ako para sa talunang ito. Li Hu, mahigit 10 taon na tayong magkaibigan. Prag. Laolin, huwag kang magalit. Ginawa ko ang lahat ng ito. Ngunit iniisip ko lang si Lin Hao. Sa iyo. May tattoo siyang gripo sa kamay. Peke ang tattoo ng gripo sa katawan siya. Sandi siya mula sa pamilyang Leng. Sabi ko, paano magiging miyembro ng pamilyang Leng ang taong ito? Ibig bang sabihin, lahat ng may apelidong Leng sa mundo ay mula sa pamilyang Leng? Naku! Liu Ruyan, ngayon ang basura na ito ay hindi lamang binugbog siyang Master Ling, kundi nangahas din siyang magpanggap na mula sa pamilyang Leng. Tingnan natin kung paano mo pa siya poprotektahan. Hindi ko siya kailangan para protektahan ako. Ako, ang taong hinahamak ninyo, ang mabahong driver na ito ang magtatanggol sa kanya. Walang alam na hangal, bata. Halos maloko mo ako. Linlangin ka? Sobra ka namang magpaimportante.
Lauli, dalhin mo siya sa akin. Tatay, bakit ka pa nakikipag-usap ng walang kapararakan sa kanya? Bilis, patayin mo na ang taong yan para sa akin. Hindi siya makaalis. Panginoong Lin, walang kinalaman dito ang aming pamilya, Lin. Dahil lang po yan sa walang kwenta kong apo na niloko ng amoy tsinelas na driver na yan. Opo, Ginoo Lin, ako po, si Liu yun, ay nagmamakaawa, bigyan niyo po ng hustisya ang aming pamilya Liu. Ibigay niyo na po siya sa akin. Patay ng walang hiya na yan. Ate, gagawa ka ba ulit ng kaparehong pagkakamali? Gusto mo bang panoorin ng lola at tatay ang pamilya Liu na pinaghirapan nilang itayo, masira dahil lang sa'yo? Ate, kung ayaw mong pakasal kay Lin Xiao, ako na lang ang magpapakasal sa kanya kapalit mo. Bakit mo pa kailangang sirain ang pamilya Liu? Huwag kang mag-alala. Oo, ako to. Kahit pag gumuho ang mundo, wala silang halaga sa akin. Napakalaki ng loob mong magsalita kahit mamamatay ka na. Halina. Basura, sinabi ko na sa iyo noon, hanggat hindi mo ako mapapatay, gagawin kong mas malala pa sa kamatayan ng buhay mo. Sana kaya mo pa ring maging mapanghimagsik mamaya. At tingnan ang lahat ng mababa tulad ng ginagawa mo ngayon. Ikaw, magkasama. Nagmamadali ka bang muling isilang? Hindi ko gagawin ang gusto mo. Makinig kayong lahat. Maaaring sirain ang katawan niya, pero huwag mo siyang patayin. Naiintindihan mo ba? Opo, mabangong basura. Umasa sa kanyang mga maliit na kakayahan, pero kailangan niyang manginis ng iba. Magkakaroon ng panahon na hihingi siya ng awa. Narinig ko na ang piging ng prinsipe na ito, hindi lang ang matandang babae ang namamahala, kundi pati ang gobernador ng Longcheng ay naroon. Ikaw na basura. Dahil naghahanap ka ng kamatayan, hindi mo maaaring sisihin ang iba. Liu Ruyan, mamaya, ipapakita ko sa iyo kung paano ka itinuturing na mahalagang basura. Mamatay sa harap mo. Masyado kang maraming sinasabi. Lalaban ka o hindi? Ibigay mo sa akin. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Yayuan, mangyaring maupo, Gino. Sino ka? Hindi ka karapat-dapat malaman ang pangalan ko? Ano ka ba? Paano mo masasabi na tayo hindi alam ni Lin Hao? Hindi ko kailangan na istorbohin mo ako. Pangit ka. Paano mo nagawang sampalin ako? Ang sampal na yon kanina sinampal kita dahil hindi mo alam ang lugar mo. Ang sampal na ito ay para hindi mo alam ang lugar mo. Kung hindi ka matuto ng leksyon, hindi lang ito ilang sampal. Bari nga bang siya ay mula sa pamilyang Leng? Sige, basura. Medyo minamaliit kita. Nagsama ka ng babae. Maaaring ang babaeng ito ay sa walang kwentang dating asawa niya? Sabi ko paano siya magiging mula sa Leng family. Hoy babae, magkano ang binayad sa'yo ng basurang ito? Nagbayad ako ng doble kaysa sa kanya. Kumusta? Talaga? Master Lin, sinaktan niya ako. Gusto mo? Pinapayuhan kita na iwanan mo na itong talunan sa lalong madaling panahon. Para sa babaeng kasing ganda mo, kung mamamatay ka kasama itong talunan, hindi iyan sulit. Kung sulit o hindi sa'yo nakasalalay iyan. Paano mo nagawa? Lauli, kasama ang isang babae. Bakit ka marami pang sinasabi? Nauubos na ang oras. Bilisan mo at ayusin sila. Malapit nang dumating ang matandang babae at ang panganay. Leng Feng, mag-ingat ka. Ito, sino ang babaeng ito? Hindi ba't isa siya sa mga artista niya, kundi ang kanyang bodyguard? Talaga bang miyembro siya ng Leng family? Imposible. Imposible. Ang basura na ito ay talagang basura. Lauli, talaga bang mula sa Leng family ang batang yan? Hindi iyan posible. Talagang imposible. Ang babaeng iyon ay hindi ordinaryo. Hindi ordinaryo. Talaga? May tao mula sa organisasyon? Ang Saint Order Principe na pwede ay hindi dapat magkaroon ng pagkakamali. Kung hindi, ang galit ng matandang babae at ang pananagutan ng gobernador in Dragon City, kaming lahat ay masasawi. Ang palabas na ito. Tapos na ang oras. Anong ginagawa mo? Papadalan ka sa kanluran. Papadalan ka sa kanluran. Lin Hao, kumusta na? Ang mabahong driver na minamalit mo. Ano ang pakiramdam ng mabali ang iyong mga paa? Aho.
tatay ngayon sipagan lang isasakripisyo ko ang buhay ko. Hanapin ko ang justisya para sa'yo. Sandali lang, hintayin nating dumating ang Longteng headquarters. Maliligtas tayo. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Sir, gusto mo ba yan? Arriba pa. Hinkan mitway giyo. Hindi mo siya pwedeng patayin. Ano ba? Okay, mate. Paano mo nagawang pigilan ako, Yayuan? Kung papatayin mo siya, ay lilikha ito ng matinding pagkamuhi sa Leng family ng Xiangjing. Gumawa ng matinding hidwaan sa gobernador ng Dragon City. Ang Leng family ay mabuti rin. O ang gobernador ng Longcheng, hindi ko talaga sila pinapansin. Sino ang naglalakas loob? Maglakas loob na bastusin ako. Sino ang naglalakas loob? Naglalakas loob na bastusin ako. Gobernador. Gobernator, ang laking ito ay hindi lang nanakit sa anak ko, but hinapit ay kung anong pasasakit na salita ang binitiwan. Pati sa fit ang Leng family ay sinira. Sinasiraan ka, Gobernador Longteng. Ko si Lin Tianggo, hinihiling ko sa gobernador na ipatawang hustisya sa kanya. Tama, patawang hustisya. Hindi natin maaaring hayaan na gumawa ng kasamaan ng taong ito. Nasira ang piging ng prinsesa. Master Lin, Liang namamahala. Huwag kayong mag-alala. Hindi siya makakatakas. Tulong. Mabilis na dalhin si Lin Hao sa ospital. Opo. Masyadong mapangahas. Naglalakas loob na atakihin ang aking mga tauhan. Siya, walang makakaalis dito ngayon. At walang makakapagligtas sa kanya. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang sitwasyon ngayon ay hindi na kayang hawakan ng isang babae. Kaya nitong hawakan, lumayo ka. At panoorin kung paano kita ipaghihiganti. Lingfeng. Huwag kang mag-alala. Natakot silang barilin. Nananan. Magtiwala ka sa akin. Sa pagkakataong ito. Yetian ba? Papabarilin ko sila. Sir? Nagmamadali ka bang mamatay? O sabihin mo, hindi ka natatakot sa kamatayan? Ano ang dapat katakutan sa kamatayan? Bukod pa riyan, sa'yo? Sa kanila? Hindi ko sila binibigyan ng halaga. Mamamatay ka na. Nakisasabi pa ng kung ano-ano. Gobernador, ang sabaking ito ay pinikilay ang anak ko sa darap ko. Nakikiusap ako sa gobernador na hayaan akong siyang pumatay sa kanya. Magaling ka sa laban tapos, ngayon bala na ang pwedeng bumutas sa ulo mo. Halika. Babarilin. Patayin mo siya. Tigilan mo ko. Babarilin. Bakit ka nag-aalangan? Jose, kung kong pilitin. Babarilin. Matandang lalaki. Bibigyan kita ng pagkakataon na maging inutil. Matapang. Paano mo nagawang tumayo sa harap ng gobernador na ito? Tama nga ang Dragon City Headquarters. Ang bunganga na ito. Nakakakita ng tama at mali. At binabaluktot ang tama at mali. Gayunpaman, hindi ko matanggap ang maruming tubig na ito. Tumahimik ka. Inuutusan kitang sumuko ka agad. Lumuhod at sumuko. Kung hindi ayon sa batas ng Great Xia, papatawan ng parusang kamatayan. Babarilin ako? Basta't umasa ka lang sa iyo, isang gobernador lang ng Longcheng, wala kang karapatan. Ikaw na baliw, huwag kang lumapit dito. Huwag kang lumapit dito. Binalaan kita na huwag akong banggain. Ngunit paulit-ulit mo itong ginawa. Umasa sa sariling kapangyarihan, nilapastangan ako. Nilapastangan ang babae ko. Tay? Itong basura, nababaliw na siya. Iligtas mo ako, iligtas mo ako. Anbas wag kap siya, Gary Channing. Lumapit ka sa akin. Huwag mong saktan ang anak ko. Kayo na mayayaman, hindi ba ninyo gusto ang pagpapahirap sa tao? Kung gayon sa harap ng iyong ama, papahirapan kita hanggang mamatay ng paunti-unti. Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ng pamilyang Leng? Pamilyang Leng. Walang kwenta sa aking paningin. Tama na. Ikaw na masamang tao, paano mo nagawang pumatay sa harap ko? Malinaw na hindi mo ako, ang gobernador, pinapansin. Maghanda. Imposible. Barilin. Yetian ba ang tapang mo naman? Paano mo nagawang gamitin ang baril laban sa pangunahing batang Ginoo? Yetian ba ang tapang mo naman? Paano mo nagawang gamitin ang baril laban sa pangunahing batang Ginoo? Paumanhin sa aking pagkahuli. Patawarin mo po ako. Ginoo. Tumayo ka. Opo. Siya na nakakaya ang pangunahing batang Ginoo? Tapos na. Tapos na ang aming pamilyang Liu. Bakit ikaw humanap ng kahit sino? Ang mabahong mga Draber ay pawang mga batang Ginoo ng pamilyang Leng. Bakit? Kahit na ikaw ay mula sa pamilyang Leng, kahit pamawala ang buhay ko si Lin Tianggo, gusto ko pa rin ng katarungan para kay Ahao. Lin Tianggo, nakilala ko ang lingkod emperador. Lin Tianggo, binigyan kita ng piging ng prinsipe.
Ganyan mo ba hinahawakan para sa akin? Lingkod Emperador, ikaw. At itong hangal na ito, paano mo nagawang makipag-partner sa mga tagalabas? Haraspin natin ang pangunahing Ginoo ng magkasama ngayon na. Idinedeklara ko, ikaw ang pagkakakilanlan ng taong namamahala sa Dragon City ay kinansela. Umalis ka na ngayon dito. Lingkod Emperador, wag. Gumulong. Yetian ba? Bilisan mong sabihin sa mga tauhan mo na ibaba ang kanilang mga baril. Lingkod Emperador, ano ka ba? Nagtatangkang magsalita sa harap ng gobernador na ito? Yetian ba? Sa pagkakakilanlan, ako ang tagapamahala ng pamilyang Leng ng Xiangjing. Sa katandaan, ako ang iyong tito. Kaya paano ko dapat kausapin ka? Katarantaduhan, bagaman ikaw ang tagapamahala ng pamilyang Leng ng Xiangjing, ano naman, kahit pa dumating ang iyong matandang ginang, kailangan mong maging magalang. Yetian ba, ikaw lang ay isang gobernador ng Dragon City naglalakas loob na hilingin sa aking matandang ginang na maging magalang. Sige, sige. Ano pa ang ginagawa mo? Ibaba ang inyong mga baril. Itaas ang inyong mga baril. Yetian ba, paano mo nagawa? Paano mo nagawang tamaan ako? Ikaw, pamilyang Leng ng Xiangjing. Sa harap ng templo ng pagpatay sa likuran ko, wala kang halaga. Hindi ko pakialam kung ikaw si Master Leng ang taong lumapastangan sa akin ngayon, ay kailangang magbigay sa akin ng paliwanag. Kung hindi mo ako mapapasyahan, hindi ka na makakaalis sa Tiandu Mansion na ito. Langfeng. At tama po ang gobernador. Kahit na siya ang panganay na binata ng pamilya Leng na Orion, kailangan niyang magbigay sa amin ng paliwanag. Magbigay siya ng paliwanag para sa aking anak. Lin Tianguo, sino ka ba? Karapat dapat ka bang bigyan ng paliwanag ng panganay na binata? Huwag na nating banggitin na binugbog ng panganay na binata ang iyong anak. Kahit pa pinatay niya ang iyong anak, nararapat lamang iyon. Nararapat? Bakit? Dahil lang siya ang panganay na binata ng pamilya Leng? Kahit na ba iniisip niyang siya ang tao ng Godslayer? Gobernador, si Leng ay hindi lamang mayabang at dominante kundi nambubuli rin ng mga tao gamit ang kapangyarihan. Hindi ka nila sineseryoso. Ayaw ni Lin Tianguo na makasama sila at handang ialay ang lahat ng kayamanan, sumama at umatras kasama ka. Dapat nating hingin ang katarungan para sa ating mga nasugatang kapatid. Bukod pa rito, hinihiling ko sa gobernador na hingin ang katarungan para sa aking anak. Lin Tianguo, hindi ka ba natatakot na saktan ang damdamin ng pamilya Leng? Huwag mong kalimutan na kalahati ng mga proyekto ng pamilya Lin mo ay hawak ng pamilya Leng. Kung magbibigay ng utos ang pamilya Leng, magkakawatak-watak ang pamilya Lin. Kung ako, si Lin Tianguo, ay hindi makakamit ang katarungan para sa kapahamakan ng aking anak, hindi ako mabuting ama. Ano pa ang silbi ng pagiging pinuno ko ng pamilya Lin? Kung gayon, hayaan mong... Pangunahing batang Ginoo, sa halip na hayaang maglaho si Lin, pinapayuhan kita na humanap ng paraan kung paano ipaliwanag sa gobernador. Kapirito on sa Dijon, Ginoo ang itong buhay ay vastititas ngayon. Ang simpleng gobernador lang karapat dapat ng paliwanag mula sa aking master? Hayaan mong sabihin ko sa iyo sa mundong ito, walang sino man ang makakapagpapaliwanag sa akin. Itigil mo ang walang kwentang salita. Hindi ko pakialam kung sino ka, Ginoo. Paglapastangan sa ating gobernador, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa amin. Kung hindi dahil sa plano ng pangalawang anak, kunin ang mga lihim ng militar ng Leng's Group. Matagal ko nang sinipa hanggang mamatay. Kung maglakas loob kang lapastanganin ako, gagawin kitang mawalan ng muka at maging katatawanan sa Longcheng. Ginong Leng. Bagaman may magandang relasyon ako sa iyong matandang ginang, ngunit hindi ko maaaring hayaan ang mga kapatid ko sa likuran ko. Nakakakilabot, di ba? Ano sa tingin mo? Lumuhod ka ngayon at yumukod sa aking mga kapatid para humingi ng paumanhin. Maaari ko itong palampasin. Ano sa tingin mo? Walang kwenta. Anong kayabangan? Yan babarin kita hanggang mamatay. Umatras ka. Pangunahing batang Ginoo, sige na. Kung hindi ang baril ang gobernador sa susunod, sigurado na ang tama nito. Ikaw, Lintik. Matandang lalaki, hinihila mo ba ako? Masyado ka ng mahaba ang buhay, no? Limitado ang pasensya ko. Kung hindi mo gagawin, hindi ko mapipigilan. Ang galit sa puso ng kapatid ko. Yetian ba sinusubukan mong ipahiya ang panganay kong Ginoo? Huwag kang masyadong matigas magsalita. Ako rin ang gobernador ng Dragon City. Hindi ba dapat para sa mga kapatid ko, sa ilalim ko para sa katarungan? Ikaw. Langfeng.
Hindi pa huli para lumuhod ka at aminin ang pagkakamali mo. Kung sa iyo naman, ang piging ng prinsipe ay maaari pa ring magpatuloy. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Yetian ba luluhod ako? Natatakot akong mawala ang buhay mo. Mahirap kumbinsihin. Lintik, kung ganoon nga ang sitwasyon, huwag mong sisihin ang matanda kung hindi ko pinahalagahan ang iyong pagiging kagalang-galang. Pilitin mo siyang lumuhod. Sino ang magtatangkang pumigil sa akin? Babarin hanggang mamatay. Pangunahing batang Ginoo, lumuhod ka. Kahit ikaw ang panganay ng pamilyang Leng, ano naman? Kahit mapagalit mo ang gobernador, kailangan mo pa ring yumuko. Tama. May suporta na tayo ng gobernador ngayon. Anong Leng's Group? Huwag matakot. Ruyan Liu, kainis ka? Leng Feng, lumuhod ka at mamatay. Sa iyong mga tuhod. Itiskin ka siya, and nakinuskam. Gusto pa rin ba ni Yetian ba na lumuhod ako? Leng Feng, ang paghampas sa aso ay depende sa amo. Hindi mo sineseryoso ang posisyong ito. Yetian ba talaga mong sineseryoso ang iyong sarili? Ano ang aking katayuan? Ano ang iyong katayuan? Bakit ko kailangan seryosohin ka? Isa ka lang ordinaryong gobernador. Maaari kong alisin ang iyong posisyon anumang oras. Sige. Dahil nais mong mamatay, isa sa katuparan ko ang iyong hiling. Putok. Tingnan ko kung sino ang magbabakasakali. Gobernador Ye, hinihiya mo ang isang bata. Kung kakalat ito, natatakot akong mapapahiya ka. Mahal na ginang, sa halip na hiyain siya, mas mabuting sabihing apo mo siya. Paulit-ulit niya akong sinisira. At sinaktan pa ang kapatid ko. Mga kabataan na may matinding espiritu. Normal lang iyan. Bakit hindi ko rin siya saktan? Sasabihin kong normal lang yun. Gobernador Ye, hindi mo ba ako mabibigyan ng kaunting respeto at gawing mas maliit? Maliit lang na bagay ito. Pinakain mo siya ng tira-tira at saka lumuhod at nagbigay pugay para umamin ng kasalanan. Kung hindi, wala ng muka. Yetian ba ikaw ay isang mandirigma? Anong karapatan mo para paluhurin ang aming batang amo sa'yo? Utusan, tumahimik ka. Opo. Kung luluhod siya, paano makakabangon ang pamilya Leng? Mahal na ginang, kung hindi siya luluhod, huwag mo akong sisihin kung maging walang awa ako. Tulungan ninyo ako. Hayaan ninyong ayusin ko siya dito mismo. Teka, Gobernador Ye. Gusto mo ba talagang kalabanin ang pamilya Leng? Kung sinong magpapahirap sa akin kay Yetian ba, pahirapan ko rin siya. Kung hindi siya luluhod, sumusumpa akong hindi ako susuko. Yetian ba, sinisiguro ko, luluhod ka at amin ang iyong pagkakamali. Ang kakain nito, ikaw yon. Abangan ko yan. Tingnan natin kung sino ang kakain ng mumo sa huli. Feng, nandito si Lola. Walang sino man ang makakabuli sa iyo ngayon. Yetian ba, dahil sinabi mo yan, kung gayon ay ibubuhos ko na ang lahat? Utusan, tawagin ang hari ng Zhenbei. Sabihin mo lang na basta't iligtas kanya, ang pamilya Leng ay sasang-ayon sa kanyang kahilingan. Siya yung, nasa kanyang sarili, ang haring sumupil sa buong hilagang bahagi, si Yeling Tian? Ginang, ang hari ng North Town. At sinabi niyang oo, at dinadala niya ang Dragon Guard. Yetian ba? Tapos ka na. Kagalang-galang na gobernador, ano na ang gagawin natin ngayon? Bakit hindi ka tumakbo? Sino ang nagsabi kanina na ipaghiganti ang iyong anak? Sapat na ang isang hari ng hilaga para takutin ka. Kagalang-galang na gobernador ako. Tumahimik ka. Ayoko nang marinig ang mga ito. Nais mo pa rin bang ipaghiganti ang iyong anak? Yetian ba? Pinapaluhod mo pa rin ba ang aking apo? Ginang, kahit dumating pa ang hari ng Zhenbei, kung hindi siya luluhod, hindi ko siya bibitawan. Sige. Leng Feng, nais mo pa rin magtago sa likod ng matandang babae. Nasaan na ang nagsalita kanina? Magtago? Yetian ba? Ikaw lang? Hindi ka pa karapat dapat? Matalas ang dila. Yetian ba? Kahit ang pinakasimpleng nilalang ay nagkakaroon ng galit. Dahil iginigiit mo ang pagpapahiya sa aking Leng, huwag mo akong sisihin sa pagwasak sa iyong kinabukasan. Ang magsasaksak ng Diyos, ng digmaan, dumating na siya kasama ang mga kapatid ng God-slaying temple. Ginang, kailangan kong sabihin sa iyo na hanggat ako ang gobernador ng Longcheng, walang makakasira sa aking kinabukasan. Kahit ang hari ng kanyang bayan, si Yelintian, ay hindi kaya. Yetian ba? Yelintian. Talaga ba? Imposible. Dapat ay isang pagkakataon lang. Mapangahas ka. Yetian ba, paano mo nagawang magsalita ng bastos sa marangal na hari ng hilaga? Magsalita ng bastos. Tumahimik ka. Paano ka sumasagot? Halika. Oo. Para matuto siya ng leksyon. Anong ginagawa mo? Teka lang, pigilan mo ako.
Ginang kinagat ng iyong aso ang isang tao. Hayaan mong turuan ko siya ng leksyon. Mula ako sa pamilya Leng. Kailan pa naging sa inyo ang pagtuturo sa amin ng leksyon? Naghahanap ka ng kamatayan. Papatayin kita sa hampas ngayon. Yetian ba o huminto o paghandaan ang galit ng pamilyang Leng ng Shangjing? Oo, kung ganoon isa sa katuparan ko ang gusto mo. Kagalang-galang na gobernador. Umalis na. Gobernador, wag mo nang barilin. Darating ang hari ng Zhenbei kasama ang Zhao Longwei. Kung papatayin ninyo ang matandang babae ngayon, tiyak na gagawin ng hari ng Hilaga ang pagmassacre sa Tiandu. Si Lin Tianshui ang nagpahiya sa Leng. Mukhang kawili-wili nga yan. Pero siya tagugusto lang namin ay lumuhod ang batang ito, ipahiya ang Leng at mapahiya sila habang buhay. Hindi na kailangang patayin ang matandang babae. Para mapagalit ang hari ng Zhenbei, matandang babae, Leng Feng na may dalang baril ay unang pumatay sa bantay. Ayon sa batas ng Daxia, kailangan siyang dalhin para imbestigahan. Kunebang obin do gobernador para iligtas ang iyong mukha at ang mukha ng pamilyang Leng, hinihilingan lang siyang lumuhod at humingi ng paumanhin. Nais mo pa rin ba siyang protektahan ng ganito? Yun ang paano ikumpara ang pamilyang Leng sa Shishen Temple. Hayaan mo sabi siyan ko sa iyo. Sa likod ng aming gobernador ay naroon ang Slayer Temple. Sa suporta ng Slayer Temple, maaari mo bang gawing puti ang itim at baluktutin ang katotohanan? Leng Feng, naghahanap ka ng kamatayan. Napakalakas ng loob mong maging bastos sa Slayer Temple. Narito na ang hari ng Zhenbei. Maligayang pagdating sa hari ng Hilaga. Maligayang pagdating sa hari ng Hilaga. Fenger, lumuhod ka. Kung luluhod ako, natatakot akong mawawala ang kanyang buhay. Patayin. Patayin? Sige lahat, bumangon kayo. Mapagmataas, Leng Feng. Sumalubong sa hari ng Zhenbei. Bakit hindi ka luluhod? Ang aking pagluhod. Hindi niya kaya. Hari ng Zhenbei, ito ang aking hindi matagumpay na apo. Dati siyang palaboy mula pagkabata. Hindi siya nakakaalam ng tamang asal. Nagkasala siya sa iyo. Dito, humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Okay, matandang babae. Paano ang lihim ng pamilya Leng na ipinangako mo sa akin? Huwag kang mag-alala, hari ng Zhenbei. Hanggat maayos natin ang kasalukuyang problema, nais ko ang maayos na pagpasok ng aking apo, Pamilya Leng. Personal kong ibibigay ang mga lihim ng Leng. Hindi ko sisirain ang pangako ko. Kahit sino na hindi mahalaga, umalis na kayo. Leng Feng. Matara na. Huwag kang umalis. Lola, kung pamilya man ni Leng o ang hari ng Zhenbei, hindi natin sila kayang kalabanin. Ang tanging makakapagligtas sa atin ay ang gobernador lamang ng Dragon City. Hari ng Zhenbei, ang mga walang kinalaman ay naalis na ng aking mga tauhan. Yetian ba? Paano ka naglakas loob? Nakita mo na ang hari ng Zhenbei, paano ka naglakas loob na hindi lumuhod? Manahimik. Leng Feng, dati, kung lumuhod ka at yumuko para umamin sa iyong pagkakamali, maaaring pinabayaan ko na lang ito at ginawang maliit. Ngunit iginigiit mong gawing publiko ang usaping ito. Kung gayon, paglalaruan kita. Yetian ba? Talaga bang iniisip mo na sa Dragon City ay kaya mong takpan ang langit gamit ang isang kamay? Kahit hindi ko kayang takpan ang langit gamit ang isang kamay, madali lang harapin ang maliit na pamilya Leng at ikaw, isang binata, ay madali lang. Leng Feng, ngumiti ka lang muna sandali. Natatakot akong wala na akong pagkakataon mamaya. Hari ng Zhenbei, masama ang puso ng lalaking ito. Magdudulot siya ng pinsala. Mayabang at mapagmalupit. Kawalan ng batas. Puntahan mo at asikasuhin siya. Hari ng Zhenbei, nangako ka sa akin. Naunahin mong ayusin ang problema ko. Paano ako gumagawa ng mga bagay? Kailan ang iyong pagkakataon na turuan ako? Hindi maglakas loob. Pakikialam. Talagang pugad ito ng mga ahas at daga. Ang kakayahang baliktarin ng itim at puti ay may kukumpara. Mapagmataas. Mga tuta, ikaw ang mapagmataas. Ako. Madam, walang silbi ang pagmamakaawa. Nagsisinungaling sa hari. Karapat dapat siyang mamatay. Sumpa, may kakayahan ka ba? Magandang ideya. Dahil gusto mong mamatay, gagawin ko ang kahilingan mo. Sino ang nangangas? Hari ng Zhenbei. Ano? Gusto mo pa rin kalahati ng mga bahagi ng aming pamilya Leng? Madam, ang pamilya Leng ay naghirap ng maraming henerasyon. Kung ibibigay lang ito ng wala, mabibigo ang aming mga ninuno.
Ang hari ng Zenbei, ang iyong katayuan ay marangal. Paano hindi ka maniniwala? Sino ka ba? Kapag kumilos ang aking hari ng Zenbei, kailan ang pagkakataon mo para magsalita? Sumigaw? Sino ang nagsabi sa iyo na tulungan siya? Kapag ako si Leng Feng ang gumagawa ng bagay, hindi ko kailangan ng pagtuturo mo sa akin. Magsalita ka! Patayin siya! Ang braso ko! Madam, pinapayuhan kita. Mas mabuting makuha ko agad ang gusto ko. Kung hindi, sa susunod baka mawala ang iyong mga kamay at paa. Maaaring ang iyong apo. Itigil mo na yan. Hindi mo ako kayang talunin. Hindi kilalang lalaki. Naghahanap ka ng kamatayan. Basura. Umalis ka na. Matandang babae, paanong nangahas kang patayin ang mga tao ng hari ng Hilaga? Paanong nangahas ka pang patayin ang mga tao ng hari ng Zenbei? Naghahanda ka bang maging kaaway ko? Yaling Tian. Yetian ba? Kayo dalawang magkapatid. Hindi kailangang umarte sa harap ko. Lahat ng ginagawa mo ay para sakupin ang pamilya Leng. Para lulukin ang pamilya Leng? Sir, natukoy ng Yaying team ang gobernador ng Longcheng at ang hari ng Jianbei, ang magkapatid sa ama, ay aatake kay Liu sa inyong handa para atakihin ang pamilya Liu. Walang kinalaman yan sa akin. Hanggat hindi sila nakaharang sa daan ko, hayaan si Liu Ruyan maging pinakabukod tanging babae sa handaan. Kung hindi, pagsisisihan nila na nabuhay sila sa mundong ito. Hari ng Zenbei, totoo ba ang sinabi ng aking apo? Kino-question mo ba ako? Ngunit ang iyong apo. Talaga ngang minamaliit ko siya. Hindi ko alam. Saan niya nakuha ang impormasyong ito? Ngunit ang sinabi niya ay totoo. Ang bitag ngayon ay para sa inyo. Tayong dalawa. Inihanda para sa iyong Leng family. At iba pa, bakit ganun? Hari ng Zenbei, ang aking Leng family ay walang galit sa iyo. Bakit mo ginagawa ito para isabotahe ang aming Leng family? Ang iyong Leng family. Ang mga lihim ng militar na hawak ay malaki ang maitutulong sa aming kapangyarihan. Bukod pa riyan para kanino ka, Leng. Siguro sa aming mga kamay, mas sisikat pa ito. At mas lalo pang gaganda. Ikaw. Kayo mga magnanakaw. Hoy, matandang babae. Hindi iyan totoo. Gaya ng kasabihan, kung hindi ka kikilos para sa sarili mo, ipapahamak ka ng pangalawang kapatid. Patayin sila. Ano man ang mga bahagi ni Leng o ang lihim na dokumento, magiging atin din sa kalaunan. Huwag kang magsayang ng hininga sa kanila, tulad ng pagbintangan natin kay Boss Leng. Ngayon, gagawin nating ang buong pamilya Leng mawawala sa mundo. Lalabanan kita. Matandang babae. Tinatawag kitang matandang babae. Iniisip mo talagang importante ka, okay? Kung hindi ka umiihi, magpa-picture ka. Anong klaseng kabutihan yan? Kung hindi dahil sa simula, dahil sa takot na masira ang plano ng pangalawang kapatid, naubos ko na kayong mga Leng. Kuya, batang lalaki, matalino ka. Basta't masunurin ka, ibigay mo ang gusto ng hari. Magagawa ko ang pamilya mo. Makakaalis ka ng may dignidad. Kung hindi, gagawin kong mas malala pa sa kamatayan ang buhay mo. Pangalawang kapatid, hintay. Bago mamatay ang batang ito, hayaan siyang kumain ng mga tira-tira at dahan-dahanin ito. Patayin. Yetian ba? Nasisiraan ka na ng bait. Yaling Tian. Gawin mong nais kong mamatay. Ikaw isang hari lang ng Zenbei ay hindi sapat. Mapagmataas. Leng Feng, naghahanap ka ng kamatayan. Dahil gusto mong mamatay, tutulungan kitang matupad ang iyong kagustuhan. Hari ng Zenbei, maari kong ibigay ang gusto mo. Ngunit meron akong isang kahilingan. Basta't hayaan mo kaming umalis. Agad kong ibibigay sa iyo ang mga shares ng Lengs at mga lihim ng militar sa iyo. Imposible. Kung gayon, pakawalan mo ang aking apo. Handa akong isuko ang lahat ng Leng family at ang aking buhay kapalit ng kanya. Patawarin si Lola. Ang ginawa mo sa iyong ina noon pa man, isa ka ring miyembro ng Leng family. Kaya ito ang ginawa ni Lola para sa iyo rin ang huling bagay. Anong lalim ng pagmamahalan sa pagitan ninyong dalawa? Kung hindi ka pumayag sa aking kahilingan, mamamatay ako. Hindi ako pipirma sa kasunduan sa paglilipat ng shares at sasabihin ko sa iyo saan nakatago ang lihim na yon. Ipinangako ng pangalawang kapatid sa kanila, iyan ang gusto nating mauna. Kung hindi natin makuha, pareho tayong managot. Kung para sa dalawang babaeng ito, panatilihin sila dito. Magsasaya akong kasama sila. Sige. Hari ng Zenbei, ang hari ay hindi biro. Hindi biro. Ngunit siya, huwag ka lang luluhod kapag nakita mo ang hari na ito. Paano mo nagawang paulit-ulit natutulan ang haring ito? Siya ay isa pa ring inosenteng bata. Matandang babae, ipapaalam ko sa iyo ang ibig sabihin ng paglilibre sa parusang kamatayan. Ngunit hindi siya makakatakas sa parusa.
Gusto niya na patawarin ko ang kanyang buhay. Sige, babasagin ko ang mga binti mo, bumaba ka at kainin itong tira-tira, iwanan ang dalawang babaeng ito. At umalis na kayo rito. Madam? Sir, maayos lang si Madam, nalipasan lang ng galit. Halika gisingin ang matandang babaeng ito. Wala akong oras para sayangin kasama siya. Opo. Alis na. Hari ng Zhenbei. Nakikiusap ako sa ito. Patayin ang walang alam na batang ito. Iwanan siyang buhay. Opo. Jiao Longwei. Sundin ang utos. Patayin ang anak na ito. Utos. Paano mo nagawang hindi igalang ang aking asawa? Tumpa. Anong nakakakilabot na kapangyarihan? Ito. Ang God of War Slayer ay nahuli. Pakiusap, pinoparusahan. Bumangon ka. Dear Slaughter, patayin ang mga lalaking hindi gumagalang sa inyo, Ginoo. Opo. Sir, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Sino ka? Sino sila? Sino ako? Hindi ka karapat-dapat malaman, sabihin mo sa akin. Sino ang nagutos sa iyo na gumawa ng patibong para makuha ang Lengs? Hindi ko alam. Lumuhod ka at sumagot. Ang mga salita ng aming asawa. Sumagot. Sumagot ka. Ikaw na bastardo. Paano mo nagawang pilayin ang aking pangalawang kapatid? Maingay. Sagutin mo ako. Hindi ko alam. Kung gayon, maaari kang mamatay. Kahit mamatay pa ako, hindi ko sasabihin sa'yo? Hawakan mo. At iba pa. Siya ang hari ng Hilaga. Talaga bang naglalakas loob kang patay ng hari? Sa paningin ko, lahat ay maaaring maging hari. Kung mabawasan ng isa, wala lang. Mula ako sa Slayer Temple. Kung maglalakas loob kang hawakan siya, ipapangako ko na ang mga tao sa Slayer Temple ay hindi ka titigilan. Butcher, kabilang ba siya sa templo? Paano mo nagawang magpanggap na taga-God Slaying Temple? Kayo ang mga mamamatay tao sa templo. Yan ba sa paningin mo ito ang pagkakakilanlan ng God-slaying temple? Nandito ako. Ngunit ito lang. Ano ang ginagawa mo? Paano mo nagawang hayaan ang aking asawa kainin ang mga tira-tirang ito? Ngayon, patitikimin kita ng lasang ito. Pispito. Kuya. Sir, napatay na ang kriminal. Talagang gaganti ako para sa'yo. Leng Feng, nagsisisi talaga ako. Nagsisisi talaga ako na hindi kita napatay ng mas maaga. Yaling Tian, bakit wala ka pang kwalifikasyon? Sabihin mo sa akin, sino ang nagutos sa iyo na gumawa ng patibong para makuha ang Ling family? Hindi ko alam. Kung gayon, pumunta ka sa impyerno. Ha! Ang hari ng Zhenbei ay nakipagkasabwat sa mga dayuhang kaaway. May balak na pinsalain ng Lengs Group sumpa kung may hindi tatanggap tapos na ang ganitong tao. Sino ang hindi sumasang-ayon? Tapos na ang ganitong tao. Tapos na. Ngayon, tuluyan, nang tapos ang aming pamilyang Liu. Hindi pa tapos. Nanay ang lalaking nagmaneho ng sasakyan. Hindi ba gusto ni Leng Feng si Ruyan? Oh. Lola, tama si Dad basta makiusap ang kapatid ko para sa kanya. Tiyak na papayagan tayo ni Leng Feng. Sinabi ko gusto kong maging ka ang pinakanatatanging babae. Leng Feng ako. Sir, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Hindi. Ginoong Leng, kasalanan ko po lahat. Matandang babae. Nabulag ako. Hindi kita kilala, Ginoo. Patawarin mo kami? Opo, Ginong Leng, maging mapagbigay ka sana pakiusap, pakawalan mo kami. Payaw? Ang bagay na ito kung may gusto kayong isisi nyo sa kapatid ko. Hindi niya sinabi sa akin ang pagkatao mo nang mas maaga kung hindi. Sina Dad at Lola hindi nila gagawin ito. Usok makiusap ka para sa amin. Pagkatapos, kamag-anak mo kami. Kamag-anak? Lola, tanungin mo ang sarili mo. Mula simula hanggang wakas, tinuring mo ba akong pamilya? Ate, hindi mo rin pwedeng sabihin yan. Ginagawa rin yan ni Dad at Lola para sa ikabubuti mo. Nag-aalala lang sila na baka malinlang ka. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan para magalit sila. Oh, parang usok tama si Chacha. Ang ginawa ni Dad ay para sa kinabukasan mo. Ruyan, pakiusap, mamagitan ka para sa amin. Tingnan mo, lumuhod na si Dad para sa'yo. Ito ang unang beses at ito ang huling beses. Mula ngayon, wala na tayong relasyon. Ako, si Liu Yanru, ay hindi na miyembro ng pamilyang Liu. Leng Feng, hayaan mo na silang umalis. Dahil nakiusap si Ruyan para sa inyo, lumayas na kayo. Lumayas na kayo ngayon din! Salamat.
Sir, paano yung ama at anak na Lynn? Maraming kasamaan ang nagawa ng ama at anak na Lynn. Pahintulutan mong mawala sila. Naiintindihan. Yayuan, 3 araw. Alamin mo kung sino ang nagutos sa mga Ye na gumawa ng sabutan. Ako, ang Lengs, ang mga nasa likod nito. Opo. Finger mula ka sa Slayer Temple. Lola, tapos na. Pinatawad mo na si Lola? Ang singsing na dragon head na sumisimbolo sa Leng Group. Ibibigay ko ito sa iyo ngayon. Mula ngayon, ikaw na ang pinuno ng Leng Group. Kayo na ama ang mag-usap. Ano ang dapat nating gawin? Si Liu Ruyan, ang babaeng patay na yan. Binigyan tayo ng kanyang salita. Napakakawalan tayo. Pero paano si Leng Feng? Kung hindi, tumakas na lang tayo sa ibang bansa. Apo, nabalitaan ko na ang anak ng Panginoon na si Ginoong Mo ay isang playboy. Kadalasan mahilig siya sa magagandang babae. Kung ibibigay natin sa kanya si Ruyan Liu, makukuha natin ang proteksyon ng pamilya mo. Sige, gawin natin yan. Ruyan, Tio, hindi ba kayo nasa ibang bansa? Ruyan. Tio, sa pagkakataong ito, nahanapan kita ng isang mapapangasawa na ginto. Ito ang pamilya mo, isang marangal na pamilya na may isang siglo ng kasaysayan. Ang pamilya mo? Tio, sa totoo lang may kasintahan na ako. At Tio, May tao rito. Bilisan mo. Hilahin mo yon. Ruyan, si binatang Mo ay nangako sa akin na kung ibibigay ka bilang kanyang kalaguyo, mapapatawad niya ang 1 bilyong pisong utang ko sa sugal. Huwag mong sisihin ang tiyo mo. Kahit maging kalaguyo ka lang, isa pa rin yang mayamang pamilya. Sino nung nabasa ko sa'yo? Tungkol sa pribadong tira, sarado sa publiko. Ikaw ba si Leng Feng? Hindi kuya yan. Nagkamali ka ba ng tao? Hindi ba siya pinatalsik ng kanilang lola? Sigurado ako. Ang kasuklam-suklam niyang muka, ako, si Leng Yan, ay hindi malilimutan habang ako'y nabubuhay. Kung sasabihin mo pa ang masama tungkol sa nanay ko, papatayin kita. Leng Feng, umalis ka rito. Hindi ka tinatanggap ng pamilyang Leng. Nakiusap sa akin si Lola na pumunta ako. Sang biro, basura na pinatalsik sa bahay ng Leng ng Lola. Magmamakaawa pa ba sa iyo ang matandang yon? Leng Feng, gumagawa ka ng dahilan. Huwag ka nang gumawa ng ganyang kawalang kwentang dahilan sa susunod. Hindi mo man lang tiningnan ang salamin at nakita kung anong klase kang tao. Lola, personal siyang nakiusap sa'yo na bumalik ka. Umalis ka. Hindi ka tinatanggap ng pamilyang Leng. Leng Feng, iniisip mo bang ikaw ang dating batang amo ng pamilyang Leng? Isa ka lang tapunan na pinatalsik ng lola mo. Tapunan. Kuya yan, pinapahirapan ako ng basurang ito. Natatakot na ako. Tapunan. Gayas, lumuhod kayong dalawa at yumuko para humingi ng paumanhin. Pagkakapagpanggap akong walang nangyari. Kung hindi, babayaran ko ang mga dati at bagong utang. Bilangin. Ano? Ituring mo ang sarili mo na hangal. Kabayuan. Ano yung sinasabi mo? Basura. Fulan ba natin sa daw mo po? Sige, Kuya Yang. Ikaw at itong basurang pinatalsik ni Lola. Bakit napakarami mong sinasabi? Tingnan mo ang kanyang mailap na mga mata. Ang biglaang pagbabalik na ito ay para sa ating pamilyang Leng. Ano yan? Kuya Yang, gamitin mo ang iyong tiger fist. Para kay Shuang Shuang, bigyan mo ng magandang aral itong basurang ito. Sige, basura. Hahayaan kitang tikman. Ang lakas ng tiger fist. Ikaw na basurang, talaga kang nanakit kay Kuya Yang. Basura. Paano ka naglakas loob na laruin si Shuang Shuang? Papatayin kita. Leng Feng, kung kaya mo, patayin mo ako. Or darating mamaya ang tatay at lola ko. Babayaran mo ito. Hindi na maitatama. Tigil. Titigil. Tatay, tanit kay Vince sa Wigs. Itong hangal na ito, gusto niya akong patayin. Turuan mo siya ng leksyon para sa akin. Tito, Kuya Yang, nakita niya itong basurang pumasok sa bahay ng Leng, iniisip na masama ang intensyon. Kaya gusto niya sanang magtanong. Hindi ko inasahan na itong basura at gusto pa niyang patayin si Kuya Yang gamit ang kutsilyo. Tito, buti na lang at nakarating ka sa tamang oras. Kung hindi, si Kuya Yang ay mapapatay na sana ng hangal na ito. Wrench ng gripo. Paano napunta yan sa kamay mo? Pinigay ito ni Lola. Kabayuan. Matandang babae. Paano mo ginagamit yan? Sa isang basurang pinatalsik, ibigay mo ang wrench ng gripo. Lumabas ka sa bahay ng Leng. Hinayaan ka ng tito na umalis. Hindi ka karapat dapat.
Naglakas loob kang sugatan ang mukha ko. Dapat kang magalak. Sinugatan ko lang ang mukha mo sa halip na kunin ang buhay mo. Yan. Tatay, hayaan mo na. Talagang hindi papayagan ang basurang pinatalsik sa pamilyang Leng na manira at lumapastangan sa ulo ko. Pumunta ka sa gobyerno. Sige nga, kung kaya mo ipatayin mo ako. Isa kang basura. Dali, ibaba mo ang baril. Kung hindi ka maglakas loob na paputukin, hindi ka pakakawalan ng buong pamilyang Leng. Tito, saan mo pigilan mo ang hangal na ito? Isa kang basura. Pumasok sa pamilyang Leng at sinaktan ang anak ko para lang makuha ang singsing na ulo ng dragon. At talaga nga, pareho lang noong 10 taon na ang nakalipas tulad ng iyong maruming ina. Lahat ay mababang uri ng pagpapalaki. Leng Aodong, sinabi mong kaya ko pero hindi ang nanay ko. O papatayin kita. Isang magnanakaw, bakit hindi mo hayaang sabihin ng mga tao? At kung hindi mo ibibigay ang Dragon Head Ring, hindi ka makakaalis ng pamilyang Leng. Halikayo. Itong basura. Paano siya naglakas loob na nakawin ang singsing na ulo ng dragon? Kung lalaban siya, patayin agad. Opo. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob. Nanay. Lola, ang basurang ito na pinatalsik mo hindi lang nanakaw ang singsing na ulo ng dragon ng aming pamilyang Leng, kundi pati ang sinugatan din ang mukha ni Kuya Yang. Lola, kailangan mong gumawa ng desisyon para sa amin. Oo, nanay. Itong si Leng Feng hindi lang nanakaw ang singsing na ulo ng dragon, sinaktan din niya si Xiao Yan. Kung kumalat ito, kung gayon, ang pamilyang Leng ko sa Xiangjing anong mukha pa ang maiiwan. Kaya kailangan siyang mamatay. Lola, kailangan mo akong tulungan. Nanay. Tumahimik ka. Ang singsing na ulo ng dragon sa kamay ni Fenger. Ako ang nagbigay nito sa kanya. Lola, nalilito ka na ba? Bakit mo binigay sa kanya ang singsing na ulo ng dragon? At sinugatan niya ang mukha ni Kuya Yang? Tumahimik ka. Sino ang nagsabi sa inyo na tawaging talunan si Fenger? Fenger, nahuli na si Lola na patampuhan kita. Leng Aodong Leng yan, sinasabi ko sa inyo mula ngayon. Si Fenger ang pinuno ng ating Leng Group. Kung may hindi sumang-ayon, siya ay aalis sa Leng Group. Lola. Opo. Fenger, umupo ka. Fenger. Pagkalipas ng 3 araw, ang pamilya mo, tulad ng ating pamilya Leng, ang pamilya mo, isang siglo ng marangal na pamilya, ay magsasagawa ng piging ng kasunduan sa kasal. Plano ng lola na ikaw ang maging pinuno na dadalo. Ang pamilya mo at ang pamilya Leng, bagamat parehong siglo ng pamilya sa Xiangjing, ang pamilya Leng ay palaging mas mababa sa lakas. Kaya ang pamilya mo ay lihim na nakabantay sa atin. Gusto silang manghuli sa ating pamilya Leng. Fenger, alam ni Lola na ikaw ang lalaki ng God-slaying temple. Ngunit narinig ko na ang taong sumusuporta sa pamilya mo ay siya ring pumatay sa templo ng mga Diyos at hindi mababa ang kanyang posisyon. Kaya kapag dumalo ka sa piging ng kasunduan sa kasal, kailangan mong iwasan ang kanilang talim. Huwag mong saktan ang pamilya mo. Ginoo, huli na ako. Si Binibining Liu, nahuli siya ng pamilya mo kagabi. Nahuli ng pamilya mo si Ruyan? Binabati ko si Ginong mo. Ano ang gusto mo? Sino ka? Pinapakuha ka ng amo para dalhin ang iyong asawa sa Xiangjing Yuan upang magkaroon agad ng kasalan. Ruyan. Sino ang naglagay ng maliit na basurang ito dito? Ginoo, kinumbaba ng lalaking ito ang mga tauhan natin. Nag-iisa siya at pinabagsak kayong lahat. Sayang. Talagang malaya ang pamilyang mo kayo ng mga basura. Maliit na bastos. Pumasok siya sa Xiangjing Garden pero naglakas loob kayong saktan ang mga tauhan ko. Smoke. Aray. Pinapayuhan kita na iligtas mo ang iyong lakas. Siya na ngayon ang babae ni Mokun. Kung walang pahintulot ko, hindi siya papayag. Kabayuan. Siya ang babae ko, Leng Feng. Sinabi mong siya ang babae mo. Kung gayon, utusan mo siyang umalis. Tingnan natin kung sasama siya sa iyo. Liu Ruyan. Maliit na puta. Halika. Itaas mo ang iyong ulo.
Uy. Ano ang ginawa mo sa kanya? Aray. Tingnan ka nga. Susubukan mo akong saktan? Sinasabi ko sa iyo, siya mismo ang pumirma sa sertipiko ng kasal. Imposible. Imposible yan. Teka. Eksakto. Siya mismo ang pumirma sa kontrata ng kasal. Mas mabuting lumayo ka sa pamangkin ko. Kung ipagpapaliban mo ang kasal niya kay Ginong Mo, lumpuhin kita. Umalis ka. Hoy? Gawin mo. Ruyan. Ano ka? Ako ang tiyuhin niya. Isang masamang sugaro? Maari ka bang maging tiyuhin ni Ruyan? Papatayin kita. Yakuza. Kahit aso, kailangang tignan ang amo nito. Talaga? Ikaw, hindi ka karapat-dapat. Ikaw, aray. Ang sampal na ito ay dahil sinaktan mo ang mukha ng babae ko. Ang sampal na ito ay para turuan ka ng leksyon. Tandaan mo. Hindi lahat ay pwedeng saktan. Bakit mo na naman ako sinampal? Ang ikatlong sampal, hindi kita gusto. Libre yan. Maliit na basag ulo. Papatayin kita. Ginong mo, ayos lang ba kayo? Cha-cha. Ginong mo, hindi siya basta-bastang bata, kundi ang pinakamatandang binata ng pamilya Leng. Ano? Siya pala ang pinakamatandang anak ng pamilya Leng, isang siglo ng mayaman na pamilya. Bagamat ang pamilya Leng at ang pamilya Mo ay parehong siklo ng pamilya sa Shangjing, ngunit ang kapangyarihan ng pamilya Leng ay malayo ang agwat sa pamilya Mo. Sinaktan niya si Young Master Mo at hindi na siya kayang iligtas ng pamilya Leng. Si Mo Xiao ang bumuli kay Chacha. Kailangan mong ipaghiganti si Chacha. Wala akong pakialam. Siya ang pinakamatandang anak ng pamilya Leng. Hanggat pinasasaya ka niya, hindi ko siya palalampasin ng madali. Liu Chacha, bakit ka narito? Hindi kaya ang paglitaw ng iyong tiyuhin nung gabing iyon ay hindi aksidente, kundi iyong utos? Ruyan, hindi ka bobo. Tama. Ako ang kumuha sa'yo noong gabing yon. Ako yon. Pinagawa ko sa tiyuhin kong lulong sa droga. Bakit? Liu Ruyan, ako si Liu Chacha. Sa figure at hitsura, alin ang hindi makakatalo sa iyo? Bakit lahat ng mabubuting lalaki ay umiikot sa iyo? Isang second-hand na produkto. Hindi ako sang-ayon. Dahil hindi ako makakatalo sa iyo. Liu Chacha. Sadyang walang katwiran. Baliw ka! Baliw? Hanggat kaya kong sirain ka, ano ngayon kung baliw ako? Kung alam ko lang kagabi, dapat pala ay pinatikim ko na sa iyo. Kung ano ang kawalan ng pag-asa. Pero hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Hayaan mo siyang maranasan ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. Ano ka ba? Pinagsisisihan kong pinakawalan kita nung nakarang beses. Kahit pa dumating ang hari ng langit, hindi ka na niya maililigtas. Ang babaeng makamandag na ito. Paano ka naglakas loob? Matigas ka pa rin kahit malapit ka ng mamatay. Mo-kun, hindi pa sapat ang mga sampal, tama ba? Sasabihin ko sa iyo, huwag kang maging sobrang mayabang. Tatawag ako ng tao para patayin ka ngayon. Halika. Ginong Mo, huwag niyo siyang tapusin ng sabay-sabay. Huwag niyo siyang patayin agad. Gusto pa ni Chacha na makita siyang pinahihirapan na nagmamakaawa? Narinig ninyo ba lahat yon? Sino mang lumumpo sa isa sa kanyang mga braso, bibigyan ko ng 5 milyong. Sino mang sumira sa kanyang binti, gagantimpalaan ko ng 6 na milyong. Opo. Ang kasawian ay nagmumula sa bibig. Tiyak na patay ang batang ito. Hindi pa rin niya alam kung ano ang kinakatawan ng espesyal na itim na kamay ng pamilya Mo. Sinasabing ang espesyal na itim na kamay na ito ay ipinadala ng pinuno ng pamilya Mo ng God-slaying temple. Hindi lang ang pinakamatandang binata ng pamilya Leng, kundi pati na rin ang matandang babaeng ito. Mamatay sila. Pumunta kayong lahat. Huwag mo na akong pag-isahin sa pagharap sa inyo. Naghahanap ka ng kamatayan. Sino ang maglalakas loob? Master Mo. Siya yon! Siya ang babaeng nanakit sa akin nung huli. Huwag kang matakot sandali. Hahayaan ko kayong lahat na talunin sila mamaya. Ano pang hinihintay niyo? Sige na. Nasuri na ng syrup. Ang Mo family ay nakipag-isa sa Japanese royal family. Si Yamamoto Ichiro ay kumuha ng disenyo ni Ye. I-frame ang Lengjia para makuha ang lihim ng militar. Pakikipagsabuatan sa mga Hapon, hindi mapapatawad. Mo family, kapag napatay. Kayo ay mga idiot. Kayo ang aking mga kapatid. Mga elite na inanyayahan mula sa Temple of Slaughter. Hindi nyo kayang harapin ang isang babae. Ano ang ginagawa nyo? Ang pangalawang batang master ng Mo family. Ang walang talong Diyos ng Temple of Slaughter.
Magsisisi ka. Hindi ka papayag ang aking kuya. Ang Mo family ay karapat-dapat mamatay. Hindi mo ako mapapatay. Ako ang pangalawang batang master ng Mo family. Sumugod na. Opo. Teka muna. Tatay, nandito ka na rin sa wakas. Gusto akong patayin ng Leng family. Papatayin mo sila para sa akin. Leng family, napakatapang mo. Napakatapang mong galawin ang anak ko. Ang Mo family ay nakipagsabuatan sa mga Hapon. Karapat-dapat mamatay. Kapag napatay. Napakalaki ng hininga mo. Ang aking Mo family magalang naming inaanyayahan ang iyong Leng family sa engagement banquet. Ngunit narito ka para siraan ako. Tama? Hindi mo siniseryoso ang Mo family ko. Delusional ka. Tatay, bakit ka nakikipagtalo sa kanya? Dahil alam na niya. Tutuloy na lang ako. Sa totoo lang, ang engagement banquet na ito ay ginawa ngayon. Hindi ba't para lang tanggalin ang Leng family? Tumahimik ka. Kailangan ng ebidensya para sa lahat. Isa akong century-old noble family. Paano kami makikipagsabuatan sa mga Hapon? Ikaw na maliit na bata. Pareho tayong mula sa century-old Xiangjing noble family. Hindi kita bibigyan ng respeto. Kung luluhod ka at aamin ng iyong krimen ngayon, mapapatawad ko ang iyong pagmamadali para sa bagay na ito. Kung hindi, hahayaan kong kunin ng matandang babae ang bangkay. Pamilyang Mo ay may masamang intensyon. Nakipagsabuatan sa mga Hapon at nangahas na magbanta na kukunin ang aking bangkay. Tay? Typhon Anki, ay itong taong ito ay nagpapapresyo lang at ayaw kumain at magbabayad? Sabi ko huwag na mag-atubili. Patayin na lang siya. Pagkatapos ay sakupin ang pamilyang Leng. Makakatulong ito sa kapatid upang maging master ng Hall of Slaughter. Kung si Mo Bingruo ang magiging tindera, ang kinabukasan ng aking pamilyang Mo ay higit pa sa kayang abutin ng isang siglo ng pamilya. Binatang Leng, mapahamak ka. Mag-ingat ka. Ruyan. Leng Feng, hindi mo siya kayang tapatan. Umalis ka na ng mabilis. Umalis? Huli na. Sasabihin ko sa iyo kung ano. Pagkatapos siyang alisin mamaya, dahan-dahan kitang pahihirapan. Hindi mapapatawad. Yayuan, protektahan mo si Ruyan. Opo. Huwag. Madam, huwag kayong mag-alala. Walang sino man sa mundo ang makakatalo sa master. Gagamitin ko ang buhay mo upang magbayad sa ginawa mo. Pagtubos. Tatay? Ano? Ang anak mo ay napakabagsik. Puno ng kasinungalingan. Hayaan mong ipakita ko kung gaano katigas ang espada ng aking ama o ang mapangahas na bibig ng anak mo. Hayaan mong mabuhay siya. Pahihirapan ko siya. Tatay? Paano mo nagawa? Paano mo napatay ang Divine Fist ng templo? Dahil yan ang itinuro ko sa kanila. Imposible yan. Ang Divine Fist ay nilikha ng Palace Master. Hindi mo masasabi ikaw ang Palace Master of Slaughtering God? Isa lang siyang walang kwenta mula sa Leng family. Bukod pa riyan, sinabi ito ng kuya ko dati. Master ng God-slaying temple na wala 5 taon na ang nakalipas. Bastardo, Rashid. Paano mo nagawa magpanggap bilang Lord ng God-slaying temple? Tatay, tinawagan ko na ang kuya ko. Natawagan ko na siya. Malapit na siyang dumating. Pwede mo nang pabagsakin itong Peking Hallmaster. Tapos makukuha natin ang buong Cold House. Itiwan mo na. Wala ka ng takas. Gusto mong ipagpalit ang buhay mo para sa akin? Anong gusto mo? Ipadala ka sa impyerno. Ang anak ko, ang walang talong Diyos ng Temple of Slaughter. Hindi mo ako mapapatay. Lumaka, hindi mo dapat sinaktan ang babae ko. Hindi mo ako mapapatay. Kung papatayin mo ako, hindi ka papayag ang anak ko. Tapos ka na ba? Tatay? Ikaw naman. Hindi mo ako mapapatay. Ang kuya ko ay ang Diyos ng digmaan. Tandaan mo na huwag mo akong gagalitin sa susunod mong buhay. Paano mo nagawa yan? Paano mo nagawa sirain ang engagement party ng kapatid ko? Kuya, siya ang pumatay sa ating ama. Ano? Tatay! Kuya, kailangan mong ipaghiganti ang ating ama. Hindi lang niya pinatay ang ating ama. Kundi nagsinungaling din siya na siya ang master ng Temple of Slaughter. Hinahanap mo ang kamatayan. Peste, pinatay mo ang aking ama. Pupugutin kita sa maliliit na piraso at dudurugin siya. Talaga? Ikaw lang? Wala siyang kakayahan. Hinahanap mo ang kamatayan. Uji God of War, malaki ang iyong tapang. Ikaw si Yeyuan, ang pinuno ng Night Shadow Team. Uji God of War, paano mo nagawa yan? Paano mo naglakas loob na hindi lumuhod kapag nakita mo ang Hallmaster? Hallmaster? Imposible. 5 taon na ang nakalipas, ang Hallmaster ay nagretiro na. Kahit ako nang sumali ako sa Slaughter Temple, hindi ko pa nakita ang Hallmaster. Paano siya magiging Hallmaster?
Sobra kang mapangahas. Yayin, tumahimik ka. Pinoprotektahan mo siya. Siya ang Hallmaster. Maaari kang magkwento ng mga kasinungalingan tulad nito. Paano siya magiging Hallmaster? Ikaw. Kuya, bakit ka nakikipag-usap ng walang kwenta sa kanya? Dali at patayin mo silang dalawa para ipaghiganti ang aking asawa. Halika, kunin mo para sa akin ang walang hiya na nagpapanggap na Hallmaster. Oo. Ito. Simulan mo na. Dahil hindi ka umiinom, mapaparusahan ka. Huwag mo akong sisihin. Sino mang magtatangkang humarang sa akin ngayon para ipaghiganti ang aking ama? Barilin hanggang mamatay. Ang pinuno ng Night Shadow Team. Wala lang yan. Kuya. Ito ang Magic Fist. Paano niya nagamit ang banal na kamao ng Hallmaster? Maari ba siyang ang Hallmaster? Hindi. Hindi ka maaring ang Hallmaster. Bakit mo ginamit ang banal na kamao na nilikha ng aming Hallmaster? Mobeng, hindi ka ba naniniwala? Ang nakatayo sa harap mo ay ang Lord ng God-slaying Temple. Ying! Mahalaga ba kung ako o hindi? Ang pamilyang Mohist ay nakipagsabwatan kay Yamamoto Ichiro. Nagkutsahan, hindi lang ang lihim ng meritoryong militar ng pamilyang Leng, kundi pati na rin ang posisyon ng Hallmaster ng Slayer. Paalala nito sa akin. Ngunit hindi mahalaga kung ikaw man o hindi ngayon. Ako ang hindi magagaping Diyos ng Slayer Temple ngayon. Pangalawa lang sa Ares Butcher. Hanggat matanggal ko ang Ares Butcher, ako ang bagong God-slaying Temple Lord. Mobeng, nais mo bang maghimagsik? Yayin, hindi ka dapat magsalita ng masama. Ang posisyon ng Temple Master ay laging para sa may kakayahan. Ang Temple Master ay umalis 5 taon na ang nakalipas. Ano ang mahalaga kung maging bagong Hallmaster ako? At ikaw? Huwag mong gawing dakila ang sarili mo. Hanapin mo siya hindi lang para sa posisyon ng huling Hallmaster. Pareho lang tayong dalawa at walang mas magaling kaysa sa isa. Baliw ka. Sumigaw ka pa. Mamaya makikita ko kung gaano ka kayabang. Kung gaano ka hindi makatuwiran. Ang sumusunod sa akin ay uunlad. Ang laban sa akin ay mamamatay. Handa akong sundan ang Promise War God. Gagawin ko. Ngayon, ikaw naman ang bibiyahe. Mobing, hinahanap mo ang kamatayan. Hallmaster, huli na ang Butcher. Magdusa ka. Bumangon ka. Ang lalaking ito ay dapat nasa larangan ng digmaan sa Timog Xinjiang. Nabigo ba si Yamamoto Ichiro at ang iba pa? Mobing, nagtataka ka ba kung bakit ako nakabalik ng buhay? Ares Butcher. Hindi ko inaasahan na makakatakas ka mula kay Yamamoto Ichiro at sa mga Hapon na garrison. Umalis ka. Mukhang minamaliit ko ang iyong lakas. Ngunit hindi mahalaga. Sapat na yan. Kumpiyansa ka ba sa sarili mong lakas? Kung ito ay isang masaganang Diyos ng digmaan, maaring may kaunting takot. Patay na siya. Walang dapat katakutan. Para sa iyo, hindi ko talaga sineseryoso. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nakapasok na ito sa tunay na estado. Sa mundong ito, walang sino man sa mundong ito ang kalaban ko. Kahit pa ikaw ang tunay na Panginoon ng templo ng pagpatay. Wala kang magagawa sa akin. Anong mau mo? Sa Aziz Bangay, ano? Nakapasok ka na sa True Realm. Malaki ba ang realm? Ang galing mo, bata! Imposible. Ang mga nakakapasok sa realm, kayang magdesisyon ng buhay at kamatayan sa isang iglap. At ang dating master ng God-slaying temple, isa lang itong ordinaryong pagbabago. Posible kaya na? Nagkukubli ba ako ng aking lakas? Imposible iyan. Kung hindi ako natrap sa realm ng pagbabago, paano ka pa nakapagretiro? Sinabi kong gusto kong maging ordinaryong tao, maniniwala ka ba sa akin? Pwe, huwag mong hayaang mawala ang malaking kapangyarihan, ngunit gusto mong maging ordinaryong tao. Maluloko mo ang isang 30 taong gulang dyan. Hindi mo ako maluloko, Mubing. Mamatay ka. Maglalakas loob ka ba? Ganito na lang. Walang hindi ko kayang gawin. Kahit pa dumating ang hari ng langit ngayon, hindi niya ako matutulungan. Ngayon ako ang master ng templo ng pagpatay. Miss Yayin. Ito ba ang realm? Ares Butcher, ngayon ang araw ng iyong pagbagsak. Umatras ka at hayaan mo ako. Umiwas ka. Ako na ang gagawa. Oh. Kung ito lang ang tunay mong lakas. Talaga namang nadismaya ako. Huwag mo akong pigilan, bata. Kahit pa matigas ang ulo mo ngayon. Mamaya, ang aking kuya ay yayaman at hindi ka na makakabangon pa sa buong buhay mo. Umiwas ka. Tingnan natin ang dating master ng God-slaying temple. Gaano siya kalakas? Astig.
Muli, bastardo. Leng Feng, hindi ka dapat mapahama. Ayokong magkaroon ng mga anak na walang ama. Kuya. Umalis ka. Subukan mo ulit. Muli. Lasapin mo ang aking orihinal na kutsilyo ng Overlord. Mag-ingat ka, Leng Feng. Ito ay parang pagtingin sa ulap habang pinuhulag ang sarili. Kuya. Hindi iyan posible. Ako si Genjing. Lakas ng realm. Ano ang lakas ng Genjing? Sa paningin ko, isa ka lang basura. Kuya. Kuya. Sige. Oras na para tapusin na ito. Teka. Bata, kunin mo na ang mga tauhan mo. Umalis na kayo sa Shangjing Garden. Kung hindi, babarilin kita. Yung mga nagbanta sa akin ay patay na. Huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Gawin mo ang gusto mo. Hallmaster. Isa lang ang kapatid kong na lalaki. Pakawalan mo siya. Ang buhay ko. Gawin mo sa akin ang anumang gusto mo. Kapatid. Wala kang karapatang makipagnegosasyon sa akin. Dahil ang pamilya mo niyo. Nagsimula na ang pakikipagsabuatan sa mga Hapon. Nakatakda na ang iyong kapalaran. Palace Lord, maliban sa buhay naming dalawang magkapatid, pwede bang pakawalan ang natitirang pamilya mo? Ang batas ay hindi pinapatawad ang karamihan. Dapat mong bayaran ang iyong mga kasalanan ng mag-isa. Salamat, Hallmaster. Kuya. Hindi, kuya. Leng Feng, akala ko hindi na kita makikita muli. Gino, anong gagawin natin sa mga taong ito? Sino mang may kinalaman sa pamilyang mo lahat sa Endless Dungeon. Opo. Kapatid, hindi ako pwedeng makulong. Kung nalaman ko lang ito, bakit pa ito nangyari? Kapatid, nagkamali ako. Paumanhin, patawarin mo ako, kapatid. Mali. Bayaran mo na lang ito ng katotohanan. Liu Ruyan. Ako ang iyong biological sister na iba ang ama. Sigurado ka bang magiging ganyan ka na lang kawalang puso? Paumanhin. Ako si Liu Ruyan ay hindi ko kayang abutin ang antas ng isang kapatid na tulad mo. Anumang paraan, kapatid na may malupit na puso. Ruyan Liu, kung ilalagay mo ang sarili mo sa kulungan, hindi ka papatawarin ni tatay at lola. Kung ibibilanggo niyo ako, hindi kayo papatawarin ni tatay at lola. Noong ipinagpalit nila ang kaligayahan ko para sa mga bagay-bagay, noong binabago ang ganito at ganyan, ako si Ruyan Liu ay hindi na miyembro ng pamilyang Liu. Ruyan Liu, ikaw ahahaha. Liu Chacha. Palagi akong nakikiayon sa iyo at sumusuko sa iyo. Ngunit ang nakuha ko bilang kapalit ay hindi kailanman pag-unawa, kundi mas lalo pang paglala. Mula ngayon, nasa bilangguan ka. Pakiusap, magnilay-nilay ka. Sige. Kung gayon, papatayin kita. Dalhin na siya. Ruyan. Ruyan Liu, mamamatay ka. Mamamatay ka sa masamang kamatayan. Kayo ang kapamilya ng pasyente. Opo. Paano kayo naging kapamilya ng pasyente? 5 buwan nang buntis ang pasyente. Bakit mo pa siya inis? Doktor, sinabi mo, buntis ba siya? Hindi ka karapat dapat mamatay. Hindi mo man lang alam na buntis dati siya. Paano ka magiging asawa? Halos 5 buwan nang buntis ang pasyente. Hindi mo alam. Sa kabutihang palad na agapan siya. At walang pinsala sa sanggol sa kanyang sinapupunan na idulot na anumang pinsala. Kung hindi, pagsisihan mo ito. Ako magiging ama. Binata, nais mo bang sa sagradong bulwagan ng kasal na ito kilalanin at tanggapin ang dalaga bilang iyong legal na asawa? Magkakaroon man ng mabubuting panahon o masama sa hinaharap, malusog man o may sakit, mahirap man o mayaman, mamahalin mo siya, igagalang, aaliwin at poprotektahan mo siya. Nais mo ba? Opo. Nasa sagradong bulwagan ng kasal ang dalaga. Handa ka na bang kilalanin at tanggapin ang binata at tanggapin siya bilang iyong legal na asawa? Magkakaroon man ng mabubuting panahon o masama sa hinaharap, malusog man o may sakit, mahirap man o mayaman, mamahalin mo siya, igagalang, aaliwin at poprotektahan mo siya hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Handa ka na ba? Handa na po. Ginoo, bagaman nawasak na ang pamilyang mo, lihim na nagpaplano si Ichiro Tamamoto. Sa pagkakataong ito, personal niyang dinala ang tama na eksperto sa bansa. Pagpasok?
Kung gayon, hayaan silang manatili sa lupain ng Daxia magpakailanman.